So, bago tayo magsimula, manalangin po muna tayo. Mahabagin naming Diyos na nasa langit, na siyang tunay na nag-iingat, nagmamahal at nagbibigay sa amin ng buhay at lahat ng aming mga pangangailangan sa pang-araw-araw. Nagpapasalamat po kami una sa kaligtasan na ipinagkaloob niyo po sa amin. Binigyan niyo po kami ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng inyong bugtong na anak na si Jesus na namatay doon sa cross para sa amin upang kami ay makatanggap ng kapatawaran ng kasalanan at mabayaran ang lahat ng ito sa pamamagitan po ng pagdanak ng kanyang dugo. Sa ngayon, narito po kami nagsisimula sa pananampalatayang ito. Patuloy niyo po kaming bigyan ng salita upang ang aming mga pananampalataya ay maging malusog, tumatag, upang sa gitna ng mga pagsubok, sa gitna ng kahirapan ay lagi kaming sa inyo magtitiwala at aasa. E sa araw na ito, bigyan niyo po kami ng katiyakan ng inyong salita sa aming mga puso. Pakilagay din po ninyo ang salita sa bibig ng inyong lingkod. Kaya pakisamahan niyo po kami, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay po? So, magandang umaga pong muli. Yeah. So, sana ay makapakinig po kayo ng maayos. Okay? So, nandito yung talatang babasahin natin at pag-aaralan sa Mateo chapter 7. So, bubuksan ko lang ito, tapos mamaya ay alisin ko na po. Okay? Pero babasahin muna natin to mula verse 21 hanggang verse 23. Okay po? So, nababasa niyo ba sa malayo? Okay, so basahin natin verse 21. So, 3, 2, 1. Hindi lahat ng nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sa araw na iyon ay marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, hindi ba nagpropesiya kami sa iyong pangalan at nagpalayas ng mga demonyo sa iyong pangalan? At sa iyong pangalan ay gumawa kami ng maraming gawang makapangyarihan. Kung magkagayon ay ipahahayag ko sa kanila, hindi ko kayo kilala kailanman, lumayo kayo sa akin kayong mga gumagawa ng kasamaan. Alam niyo po, ang talatang ito ay isa sa mga nakakatakot na confession o statement ng ating Panginoon. Tama po? Kasi binanggit dito ay ang mga taong tumatawag at naniniwala kay Jesus. At the end, sinasabi niya dito na sinabing hindi ko kayo kilala kailanman. Tama po. Kahit na ginamit nila yung pangalan ni Jesus, tumatawag sila kay Jesus, at the end, pagharap nila kay Jesus, sinabi ni Jesus na hindi kita kilala. I never knew you. Tama po. Actually, ngayong panahong ito sa atin, siyempre ngayon, tanging ang Diyos ang nakakaalam kung sino yung tunay na ligtas. Tama po. Kilala ng Diyos kung sino yung tunay na ligtas. Tama po. Sabi po doon sa Bible, sa 2 Corinthians chapter 8, kilala ng Diyos kung sino yung kanyang mga anak. Tama po. Pero kahit sa ngayon ay hindi pa malinaw sa lahat ng tao, pero darating yung araw, yung mga taong ligtas at hindi ligtas paghihiwalayin. Tama po. Yung mga taong yung sinasabi sa Bible na yung tupa at saka yung mga kambing paghihiwalayin. Tama po. Pero ang isang bagay na mangha sa sinabi ng Panginoong Hesus, yung mga taong ito. Kasi, sabi po dito, ay nagsasabi sila kay Jesus na Panginoon, Panginoon. Tama po. Kaya ngayong araw, ito yung pag-aaralan natin. Ano ba yung makukuha natin dito? At ano yung ibig sabihin ni Jesus Christ dito? At kanino ba ito tinutukoy ni Jesus Christ? Actually, nung dumating si Jesus, ang mga Israelita ay may pananampalataya sa Diyos. Tama po?
Pero nung nangaral si Jesus, ang sabi po sa John chapter 1 verse 11, hindi nila kinilala si Jesus bilang Diyos, hindi ba? Kasi malinaw sa Bible, doon po sa John, na binanggit ko po yon. Sabi po doon sa John chapter 10, okay, okay, verse 30, sinabi ni Jesus dito, okay, ako at ang Ama ay iisa. Tama po? So kung hindi sila naniwala kay Jesus, hindi rin sila naniwala sa Diyos. Tama po? Ganon yung kahulugan. Okay? Kaya dito, pag-aralan natin ngayon, ano bang ibig sabihin ng hindi lahat ng tumatawag sa akin ay Panginoon, Panginoon, papasok sa kaharian ng langit, yun lang gumagawa ng kanyang kalooban. Okay po? Kaya yun po yung tatalakayin natin ngayon. Okay po? So, sa Mateo chapter 7, verse 21-23, ito po yung isang pagbibigay ni Jesus ng warning sa mga taong naniniwala sa Kanya. Tama po? Na sinabi niya rito, hindi dahil tinatawag mo akong Panginoon ay pupunta ka na sa langit. Sinabi ni Jesus dito, yung mga taong gumaganap lang ng kalooban ng Ama. Gumaganap, sumusunod, gumagawa para sa Panginoon. Okay? Kaya mapapansin natin dito na maraming mga tao ang naniniwala kay Jesus. Tama po? Pero pag tinanong mo sila kung makakapasok ba sila sa langit, wala silang assurance. Tama po? Maraming mga tao na naglilingkod kay Jesus, pero pag tinanong mo sila kung may katiyakan ba sila, wala silang katiyakan. Tama po? Kaya nga napakahalaga na dapat nating suriin. Actually, ang topic natin ngayon ay self-deception. No? Self-deception. Okay? Maaari, may mga tao na umaasa sila sa mga religious achievement nila. Tama po? Kasi maraming mga tao na matataas yung mga inaral nila, mga doctorate, mga taong mga aral sa law. Maaari may mga tao na umaasa sa kanilang sariling kaalaman, karunungan, katulad sa panahon ni Jesus. Tama po? Katulad nung Pariseo. Sabi ng Pariseo, hindi ako katulad niyan. Ako ay nagbibigay, nagpapasing, ginagawa ko yung mga religious responsibility ko. Pero hindi ako katulad ng taong ito. Hindi nakita ng religious hindi nakita ng Pharisee yung kalagayan niya bilang miserable sinner sa harapan ng Diyos. Okay? Sa ating panahon, marami tipong ganitong kalagayan. No? Umaasa sa kanilang karunungan, sa kanilang achievement, pero sabi ni Jesus, hindi lahat. Okay? Darating ang araw, kahit na anong taas ng naabot nila, pagharap natin sa Panginoon, ang lahat ng ito ay walang silbi. Tama po? Yung mga PhD, mga doctorate na theologian, pagharap natin sa Panginoon, lahat ng ito ay mawawala. Okay? Maaari may mga tao na umaawit, nagbabasa ng Biblia, naniniwala, nananalangin, pero kahit ginagawa nila ito, yung mga bagay na ito, hindi sila sumusunod sa aral ng salita ng Diyos. Kaya sinabi ni Jesus doon sa Luke chapter 6 verse 46, sinabi niya, kung tinatawag mo akong Panginoon, pero hindi mo sinusunod yung aking mga utos. Tama po? Ano po yung pinaka-sinabi dito ni Jesus? Yung gumaganap ng kalooban ng aking Ama sa langit ang makakapasok. Yung sumusunod, tama po? Kaya maaari may mga tao na naisip nila, naniniwala naman ako kay Jesus. Okay? Naniniwala naman ako sa kanyang mga ginawa. May tinatawag na yung conversion without transformation ay nagiging self-deception. Ibig sabihin, ako, kung naunawaan ko yung pag-ibig ng Diyos, naunawaan ko yung pagpapatawad ng Diyos, dapat meron akong changes. May transformation ako sa aking pagkatao. Tama po? Sa aking pag-uugali, sa aking sinasabi, meron akong changes. Tama po?
Kahit hindi lahat nagbago, pero unti-unti, nagkakaroon ako ng bagong pagkatao. Tama po. Yung kasalanan sa akin ay hindi na pwedeng maghari. Tama po. So kaya, yung salitang conversion ay naunawaan mo yung dakilang biyaya ng Diyos. Kung walang regeneration, ito yung nagiging deception din. Ibig sabihin ng regeneration, sinasabi doon sa 2 Corinthians 5:17, di ba? Sinabi ni Jesus doon sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, ginawa kang bagong tao. Okay? Sabi ni Jesus dito, kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo Jesus, siya ay bagong nilalang. Tama po. Ang mga lumang bagay ay lumipas na. Tingnan ninyo, ang lahat ay naging bago. Ang sabi rito, bagong nilalang. Tama po. Ang sino mang na kay Jesus ay naging bagong nilalang. Anong ibig sabihin ng bagong nilalang? Ito bang panlabas o yung panloob? Of course, yung panloob nating pagkatao. Tama po? Bagong nilalang, meron tayong bagong relasyon kay Kristo, meron tayong bagong destinasyon, meron tayong bagong pag-asa, pananampalataya, meron tayong bagong posisyon bilang anak ng Diyos. Tama po? Kahit na anong kabisihan, kahit na anong ginagawa natin, napakahalaga ng relasyon sa Diyos, di ba? Sabi ni Jesus kay Peter, Peter, do you love me? Yes, Lord. Anong sabi ni Jesus? Feed my lamb. Tampo. Feed. Katulad dito, tinuturuan tayo, katulad po ninyo ngayon, di ba? This is a feeding spiritually. Tama po? Kaya sabi ni Jesus dito, ano ba yung salitang self-deception? O parang merong pandaraya sa iyong sarili. Okay? Kung naniniwala ka kay Kristo na ikaw ay naligtas, pero hindi ka sumusunod at lumalakad sa kanyang kalooban, hindi mo naunawaan yung malalim na biyaya at habag ng Diyos, pero naniniwala ka kay Kristo na naligtas ka, pero hindi ka sumusunod, hindi mo naunawaan yung kahulugan ng pag-ibig, walang magiging resulta yung pananampalataya, hindi ba? Halimbawa, tayo, hindi ba? Dati tayo, yung practice natin ay yung sin, ordinary lang sa atin, tama po? Pero pag nagkaroon ka ng tunay na kaligtasan, makakagawa ka ng sin. Pero pag nakagawa ka ng sin, walang katahimikan sa iyong konsensya, tama po? Dahil ang Diyos, ang banal na Espiritu, laging nagsasabi sa iyo, bakit mo ginagawa iyan? Hindi ka na dapat nandyan. Dahil yung kasalanan ay nagpaparumi sa atin. Tama po? Kung tunay nating naunawaan yung biyaya ng Diyos, minsan nga, nag-iisip pa lang tayo ng isang mali eh. Meron na tayong conviction. Tama po? Parang natatakot tayo na, naku, mukhang hindi yata ito tama. Tama po? Kaya yung mga taong naligtas, may ganitong conviction. Dahil sabi ng salita ng Diyos, ang banal na Espiritu nasa atin, nagiging tagapayo natin. Tama po? In John chapter 14 verse 26, sabi ron, siya ang magpapaalala sa inyo, siya ang magtuturo sa inyo, magpapaalala. Kapag tayo ay tinutokso ng kasalanan, papaalalahanan tayo ng banal na Espiritu. Ay, anak, hindi yan tama. Tama po? Sabi ng Galatians chapter 3 verse 26, tayo rin naging anak ng Diyos, di ba? Kahit naman tayo maging mga magulang, pinapaalalahan na natin yung mga anak natin, ay, anak, mali yan, huwag kang tumuloy dyan. Tama po? Ang Diyos, ganon din sa atin. Tama po? Nung tayo ay pinatawad, pinubos, kinilala ng Panginoon bilang anak, ayaw niya tayong magpatuloy dyan. Tama po? Pag tinutokso tayo, paalalahanan niya tayo. Kaya yung mga taong naligtas, meron na silang ganitong conviction. Actually, yung ating emotion at saka yung ating brain, yung ating memory ay hindi po nagbibigay ng clear relationship sa Panginoon, di ba? Sometimes, yung ating emotion ay changeable. Tama po? Ang daling magbago. Yung ating will, tama po?
Kaya nga sabi ko po sa inyo, yung salvation na acceptance, it is a man's will. Hindi ito permanent, tama po, changeable. Pero yung facts, yung belief, yung faith nang galing sa history, evidence, so yung knowledge, na intindihan mo yung ginawa ni Kristo, it is the faith, no? Yung history, pinagmumulan ng truth, tama po? At yung evidence, tama po? Kaya tayo, nang tayo ay nagkaroon ng kaligtasan, hindi lang tayo naniwala based on our emotion, based on our brain or memory. It is experience, no? Na malinaw sa atin yung facts at yung history from the past, di ba? Kung paano namatay si Jesus at ano yung mga ebidensya, okay? Kaya may mga tao binanggit dito ni Jesus na may mga tao na hindi naman sila tumatanggi na Panginoon ba si Jesus. Tinatawag naman sila ni Jesus, tinatawag naman nila si Jesus na Panginoon. Pero ang sabi ni Jesus, hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit. Mahalaga po yung salitang papasok sa kaharian ng langit. Tama. Sino ba ang papasok sa kaharian ng langit? Yun ang mahalaga. Tama po? Kaya maraming mga tao ang hindi nila ito masyadong napag-isipan. Tama po. Hindi nila napag-isipan yung ganitong mga kalagayan. Sa Luke chapter 13 verse 24, sabi ni Jesus, magsikap kayong pumasok sa makipot na pintuan. Sabagat sinasabi ko sa inyo, marami ang magsisikap na pumasok at hindi makakapasok. Anong ibig sabihin ng magsikap? Ang kaisipan ng tao, para tanggapin ako ng Diyos, kailangan magsisimba ako, kailangan gagawa akong mabuti, kailangan susunod ako sa law. Yun yung pagsisikap ng tao. Tama po? Pero sa Bible, tatanggapin tayo ng Diyos kung tayo ay sumampalataya kay Jesus, na unawaan natin na ang ating mga kasalanan ay natubos at napatawad. So kung naniwala tayo kay Jesus, doon tayo tinatanggap ng Panginoon. Tama po? Sabagkat si Jesus ay ibinigay sa atin. Sabi ron, ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapapahamak. O kanina yung ating memory verse. Tama po? John 3:16, di ba? O, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, di ba? Kaya binigay niya yung kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sa kanya ay sumampalataya, hindi mapahamak. Tama po? Ibinigay niya yung kanyang bugtong na anak. Ito yung gift sa atin para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Tama. Hindi po ito isang simpleng pag-aaral. Tama po? Kayo ay nakaupo diyan nakikinig, hindi po ito tungkol sa religion. Sabi ng Biblia, malinaw yung sinabi ni Jesus, Peter, do you love me? Yes, Lord. Feed my lamb. Sino yung lamb? Tayo. Yung bawat isa sa inyo. Tama po? Feed. Ano yung kailangan feed? Salita ng Diyos. Bakit kailangan natin ito? Kailangan natin ito sa panahon ng ating buhay. Sa panahon ng problema, pagsubok, karamdaman, anumang kalagayan natin sa buhay, kailangan natin ang Diyos. Tama po? Pero kailangan natin siyang makilala ng lubos sa pamamagitan ng salita. Okay? Kaya yung sinabi ni Jesus. Okay? Yan sabi po rito, maging yung mga Israelita, naniniwala sila sa Diyos, pero nung ipinangaral ni Jesus sa kanila yung Ebanghelyo, nung sinabihan sila ni Jesus, magsisi kayo, anong sinasabi nila kay Jesus? Napuot sila kay Jesus. Ang po. Iniisip nila, ba't kami magsisisi? Meron kaming pananampalataya sa Diyos. Religyoso kami. Ang po. Kaya una, bakit ba sinasabi ni Jesus ang mga talatang ito? Okay? Actually, maraming mga tao sa ating panahon na ginagamit yung pangalan ni Jesus para sa pagpapagaling, sa mga miracles, signs and wonders. Tama po? Maging sa internet, makakakita po kayo yung mga pag ginano, nagtutumbahan, di ba? Nakakita po ba kayo sa internet ng mga ganon? Nagtutumbahan, tsaka yung nangingisay, nilelehans. Kaya yung mga tao, na-amaze sila. Sinasabi nila, ito ay isang miracle. Hindi po yun miracle. Okay. Yung mga
taong nangingisay sa Biblia ay mga taong poses ng masamang espiritu. Hindi po sila bumabagsak para gumagaling. Okay? Kaya nga, yung panahon ni Jesus, nung siya po ay nangaral, ano pong ginagawa ng Panginoon nang siya ay dumating sa mundong ito? Sa panahon na nangaral si Jesus, si Jesus ay nagpapagaling. Tama po? Tapos, nagpapakain, tapos gumagawa ng himala. Pero ang lahat ng ito ay may kinalaman sa eternal purpose. Yung eternal life o yung salvation. Pero sa John chapter 6 verse 60 and 71, maraming tao na sumusunod kay Jesus. Dahil nakita nila si Jesus nagpagaling, nakita nila si Jesus nagpakain, nakita nila si Jesus nagpagawa ng himala. Tama po? Pero, ang hinahabol nila kay Jesus ay yung healing lang. Healing. Tapos yung miracle tungkol sa pagkain. Pero yung kalagayan nilang spiritual, yung kaligtasan ng kanilang kaluluwa ay hindi nila natanggap. Kaya, nung ipinangaral sa kanila ni Jesus yung Ebanghelyo, ang sabi doon, umalis sila. Sabi nila, sino ang makakatanggap ng ganitong klaseng salita? So, ang mga tao, ang gusto nila ngayon, healing. Tama po? Tapos, mga bagay na para sa physical at saka makakita ng mga himala. Tama po? Pero, wala silang pagnanais malaman yung kaligtasan ng kanilang mga espiritu kung saan pupunta. Okay? Kaya sinabi ni Jesus, hindi lahat ng tao na naniniwala ay makakapasok sa kaharian ng langit. Okay? Sinasabi dito ni Jesus na napakahalaga ng sumusunod, gumagawa ng kanyang kalooban. Doon sa Hosea chapter 8 verse 2 and 3, sabi po, sila'y dumadaing sa akin, kami ng Israel ay nakakakilala sa iyo. Itinakwil ng Israel ang mabuti, hahabulin siya ng kaaway. Maging ang mga Israelita, tumatawag sila sa Diyos. Nakakakilala sila sa Diyos. Pero ang sabi diyan, itinakwil nila yung gawain ng Diyos. Yung mabuting bagay. Okay? Kaya maaari, may mga tao na kilala nila si Jesus, kilala nila kung ano ang gawain, pero wala silang relasyon dito. Walang connection. Okay? Sabi po sa Roma chapter 2 verse 13, sapagkat hindi ang mga tagapakinig ng kautusan ang siyang ganap sa harapan ng Diyos, kundi ang mga tumutupad sa kautusan ay aariing ganap. Sabi ni Jesus, hindi lang po yung mga nakikinig ang inaaring ganap, kundi yung mga tumutupad dito. Sumusunod. Halimbawa si Abraham. Si Abraham, sabi po dun sa Bible, sumampalataya siya sa Diyos, di ba? Pero hindi lang sumampalataya siya sa Diyos. Nung sinabi ng Panginoon sa kanya, pumunta ka sa Mount Moriah, ialay mo ang iyong anak, si Isaac. Kaya sumunod si Abraham. Sumampalataya siya at sumunod siya. Dinala niya yung kaisa-isa niyang anak. Pagdating doon sa bundok ng Mount Moriah, anong sabi ni Isaac? Ama, nandito na tayo. Nasaan na yung isa-sacrifice, di ba? Yung hayop. Sabi ni Abraham, God will provide. Tama po. So, nung inilagay niya na si Isaac sa ibabaw ng bato para i-sacrifice at nung kanyang sasaksakin si Isaac, tinawag siya ng Panginoon. Sinabi ng Panginoon kay Abraham, Abraham, huwag mong saktan ng bata. Tama po. Bakit po ginawa yun ni Abraham? Iniisip ni Abraham, kahit ito ay kaisa-isang anak ko, kayang palitan ng Diyos ito. So kahit alam ni Abraham, mahirap sa kanya yung ganon, pero sumunod siya sa gusto ng Diyos. Tama po, sinubok siya ng Diyos kung talagang minamahal ba niya talaga ang Diyos. Tama po. Kaya walang pag-alinlangan yung pagsunod ni Abraham. Tama po. Kaya nung ginawa ni Abraham yung pagsunod sa Diyos, kahit na ialay niya yung kanyang anak, so pumasa siya sa pagsubok. Tama po. Sinabi ng Panginoon sa kanya, Abraham, huwag mong saktan ang bata. Tama po. So pagkatapos nun, nakita niya yung isang tupa, yung isang hayop na sumabit yung sungay sa isang
tinikan. So, yun ang kinuha niya para i-sacrifice. Ano po? Anong ibig sabihin doon? Si Abraham, hindi lang siya sumampalataya sa Panginoon, sumunod din siya ng buong puso. Tama po. Eh, minsan tayo, siguro baka bagyo lang. Ayoko muna sumunod. Di ba? Problema, ayoko muna. Hindi pa sinabi ng Panginoon, yung kaisa-isang anak mo, ialay mo. Tama po? Di ba tayo sinubok nung ganong katindi? Di ba? Pero nang sumunod si Abraham, pinagpala siya ng Diyos. Alam niyo ba sa Bible, napakayaman ni Abraham? Kaya, yung pagpapala ng Diyos sa kanya, ginawa siyang isang pinagmula ng isang bansa at sa kanya, mga lahi, nagmula ang ating Panginoong Jesucristo. Tama po? Dahil yung pananampalataya ni Abraham ay walang pag-alinlangan sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Tama po? Alam nyo, minsan ay iniisip ko nga dun sa lumang tipan na kung paano ang tao nakikipag-communicate sa Diyos. Tama po? Doon ako na-amaze minsan, di ba? Narinig ba ni Abraham ang tinig ng Panginoon? Actually, narinig nila yung tinig ng Panginoon. Kahit yung mga Israelita, nung umakyat sa bundok ng Mount Sinai, nung ibibigay yung Ten Commandments, sabi nila, natatakot kami sa boses ng Panginoon. Si Moises, ikaw na lang magsalita sa amin, wag na ang Diyos, dahil ang salita ng Panginoon ay parang kulog, nakakatakot. Ako? Kaya sinabi ni Jesus, hindi lahat ng tumatawag, kundi yung gumaganap at sumusunod sa kanyang kalooban. Tama po. Sumusunod, obedience. Okay? Kaya sa Titus chapter 1 verse 16, sabi po ni Titus, inaangkin nilang kilala nila ang Diyos, ngunit sa pamamagitan ng kanilang mga gawa ay ikinakaila nila, palibhasa sila'y kasuklam-suklam at mga masuwayin, hindi na angkop sa anumang gawaing mabuti. Kaya nung isinulat ni Santiago yung pananampalataya at gawa, maraming mga nagko-question doon. Sinasabi nila, inaaring ganap ba yung tao sa pamamagitan ng gawa? Actually, hindi lang sa pamamagitan ng gawa at sa pananampalataya. Dahil yung pananampalataya mo, ang magpapakita ng pananampalataya mo ay ang iyong gawa. Tama po? Kung sumasampalataya ka, tapos walang gawa, hindi makikita anong klaseng pananampalataya meron ka. Tama po? Halimbawa, ako ay sumasampalataya sa Diyos na ako ay naging anak, iniligtas mula sa makapangyarihang kasalanan na dating umalipin sa akin. So ngayon, makikita yung pananampalataya ko sa pamamagitan ng gawa. Tama po? Kaya sabi ni James, sabi niya, ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Tama po? Kaya si Abraham, inaring ganap din siya ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang gawa. Sumampalataya siya at yung pananampalataya niya ay nakita sa kanyang gawa. Tama po? So anong ginawa ni Abraham? Sinunod niya ang Panginoon. Nung sinabi ng Panginoon, ialay mo yung anak mo sa akin, kaisa-isang anak, ginawa ni Abraham yon. Tama po? Pero gusto ba ng Diyos yon? Hindi. Sinubok siya ng Panginoon. Kung talagang nagmamahal siya sa Diyos. Tama po? So, kaya pag tayo minsan may problema, minsan may karamdaman tayo, minsan may financial problem tayo, minsan may problema tayo sa anak, minsan may problema tayo sa pag-aaral, hindi po ito dapat magbibigay sa atin ng panghihina. Tama po? Kung minsan tinutokso tayong magkasala, dapat ito ang dahilan para lalo tayong kumapit at magtiwala sa Diyos. Tama po? Kasi alam ng Diyos kung ano ang sitwasyon mo. Kilala ba ng Diyos si Abraham? Kilala ba ng Diyos yung puso ni Abraham? Kaya sinabi ng Panginoon doon, yung sumusunod ng kanyang kalooban. Tama po? Tayo, kilala tayo ng Panginoon. Ako, ang lagi kong panalangin sa Panginoon ay yung natitirang buhay ko, Panginoon, para na lang sa Ebanghelyo. Yung natitira. Kasi dito ko nararamdaman yung fulfillment ng aking ginagawa na hindi masasayang yung aking buhay na natitira hanggang sa humarap ako sa Diyos. Pangangaral ng Ebanghelyo. Tama po? Kaya yung mga naliligtas sa pamamagitan ng Ebanghelyo,
nagpupuri ang langit. Tama po, nagbunyi ang langit. Tama po, kaya yung pamilyang umandal na naligtas, nagbunyi ang langit sa inyo, di ba? O nandito kayo, di ba? So, ang langit ay nagbubunyi kapag may isang makasalanang nanumbalik sa Diyos. Tama po? So, kaya masaya yung langit. Yung langit ang masaya. So, masaya din tayo ngayon. Tama po? Kasi kasama na natin sila bilang pamilya ng Diyos. So, kung nagbunyi ang langit, ibig sabihin, ang Diyos masaya din. Tama po? Kaya, yung kalooban ng Diyos ay napakahalaga. Kaya sabi po ni Titus, sabi dito sa Titus, sa pamamagitan ng ating mga gawa, doon tayo nakikilala. Tama po? Sa pamamagitan ng ating mga gawa. So kung ako ngayon ay naging pastor, naging Kristiyano, tagapangaral, kailangan isagawa ko ito sa buhay. Tama po? At doon makikita ka ng tao kung ano ang iyong ginagawa. Tama po? Kaya sabi dito ni Titus, kung kinikilala natin ang Diyos, dapat makilala ng tao ang Diyos sa pamamagitan ng iyong ginagawa. Tama po? Kaya diba, sabi ng Bible, awit 112 verse 16, ano ang aking isusukli sa Panginoon? Pagkatapos niya akong iligtas sa lahat ng kanyang kabutihan sa akin. Tama po? Pagkatapos ko natanggap yung biyaya, ano ang gagawin ko? Ano ang isusukli ko? Susuklian ko ba yun ng kasalanan? Susuklian ko ba yun ng kamalian? Hindi. Dapat. Tama po? Kaya sabi po dito, kung tayo ay naligtas, ipapakita yung pananampalataya natin sa pamamagitan ng ano? Gawa. Action. Pati sa ating words, minsan, di ba? Nung hindi pa tayo Kristiyano, normal lang tayo nagsasalita ng mga bad words siguro, di ba? Ewan ko kung na-experience nyo, nung hindi pa kayo Kristiyano. Ako, nung hindi pa ako nagpapastor, hindi pa ako sa church, normal lang sa akin yung paggalit ako, sasabihin ko lahat ng gusto ko, di ba? Kahit masamang salita na. Pero nung nakakilala na born again, inipigilan ko yung emosyon ko at yung bibig ko kasi naisip ko na kapag ikaw ay galit, yun yung panahon na dapat ikaw ay tahimik. Huwag ka magsasalita kasi pag galit ka, usually talagang nagsasalita ka ng hindi tama. Tama po? Kaya hantayin mong kumalma yung sarili mo, yung puso mo bago ka magsasalita. Malumanay na lang. Ganon, di ba? Kasi pagkatapos nun maisip mo, ba't ko ba nasabi yun? Di ba? Ba't ko ba nabitawan yung ganon? Kasi pag nabitawan mo na, hindi mo na mababawi. Tama. Sa mga Kristiyano, mahirap yon. Tama po? Sa mga na-born again. Katulad ko, isang pastor, mahirap yon. Pag lumabas sa bibig mo yung bad words, mahirap yon. Tama po? Iisipin mo na hindi tama yung sinabi mo. Papaalalahanan ka ng Diyos. Tama po? Kaya, pwede ba dito ang pastor magmumura? Ha? Pwede ba yon? Hindi pwede yung mga bad words, di ba? Hindi pwede yung mga salitang hindi akma sa kabanalan ng Diyos. Tama po? So kaya, pag tayo minsan ay nakakagawa ng ganito, mapapansin nyo sa puso nyo, nawawala yung peace of mind. Tama po? Parang nawala yung kapayapaan ko doon na. Di ba? Kaya sabi ni Jesus, hindi ka lang tumatawag, kilala tayo ng Diyos. Okay? Kaya sa James chapter 1 verse 22, sabi po, ngunit maging taga-tupad kayo ng salita at hindi tagapakinig lamang na dinadaya ninyo ang inyong mga sarili. Sabi rito, hindi ka lang maging tagapakinig, taga-tupad din. Tama po? Halimbawa ganito, ako naniniwalang ligtas na ako. Tama po? Napatawad na ako. Yung dugo ni Jesus dumanak sa cross para sa akin. Naniniwala ako doon. Naniniwala ho ba kayo? Yes. Pero yung paniniwalang iyon, dapat mayroong ebidensya. Dapat mabuhay ako ng ayon sa pananampalatayang itinuro sa akin ng Panginoon. Tama po? Doon ako dapat lumakad. Kasi yung dati nilalakaran natin, malawak na daan, di ba? Sabi sa Biblia. Sa Mateo chapter 7, verse 13 to 14, dalawang daanan nandun. Yung isang malawak patungo sa kapahamakan, yung pangalawa ay sa makipot na pintuan, paglakad sa kalooban ng Diyos kasama ng Panginoon.
Kaya yung pananampalataya natin, nung tayo ay naligtas, dapat itong ipahayag sa pamamagitan ng gawa. Tama po? Hindi lang sa salita. Tama po? Halimbawa, sinabi ko, na born again ako, naligtas ako, sinasabi ko, pero yung ginagawa ko ay hindi katulad sa sinasabi ng Biblia. Tama po? Kunyari, sinabi dito na sinasabi ni Titus, inaangkin nilang kilala nila ang Diyos, pero ngunit sa pamamagitan ng kanilang mga gawa ay kinakaila nila. Naintindihan niyo ba ibig sabihin doon? Inaangkin nilang kilala nila ang Diyos, pero sa pamamagitan ng mga gawa ay ikinakaila nila. Tama po? Parang ganito, ako kilala ko ang Diyos. Tama po? Sa isip at sa salita. Pero yung aking ginagawa ay hindi ayon sa gusto ng Diyos. Tama po? Halimbawa, ako, kunyari, ako, yung example ko. Kilala ko yung Diyos. Tama po? So, sumasampalataya ako sa Diyos. Pero patuloy ako sa paggawa ng kasalanan ko. Tama po? So, naniniwala ako sa Diyos, pero ikinakaila ko ang Diyos sa pamamagitan ng aking mga gawa. Tama po? Parang, kilala mo ba ang Diyos? Pupunta ka ba sa langit? Oo. Pero yung gawa mo ay hindi nag-uugma doon sa pananampalatayang meron ka. Tama po? Naintindihan nyo ba ibig kong sabihin na example? Kilala ko ang Diyos, pero yung ginagawa ko ay nagkakaila sa Diyos. Parang habang sinasabi kong kilala ko ang Diyos, ako naman troublemaker dito, troublemaker doon. Problema ako dito, problema ako doon ng mga tao, ng pamilya. Pero sinasabi kong kilala ko ang Diyos. Pero iba naman ang iyong ginagawa. Tama po? So sa pamamagitan ng iyong mga gawa, ikinakaila mo ang Diyos. Tama po? Dahil ayaw ng Diyos yung ganong buhay mo. Tama po? Dapat hindi ganon ang iyong klase ng pamumuhay. Kasi hindi iyon ang papuntang langit. Tama po? So, yun yung sinasabi dito. Sabi ni Jesus, hindi lahat. Okay? Dapat tayo daw ay hindi lamang tagapakinig, tagatupad din. Bakit po? Alam nyo, may isa pang terrifying verse na binanggit si Santiago. No? Bakit ba sinabi na hindi ka lang dapat sumasampalataya, dapat tumutupad ka? Sa James chapter 2 verse 19, sinabi ni Santiago, sumasampalataya ka na ang Diyos ay iisa. Tama po? Mabuti ang iyong ginagawa, sabi niya. Pero sabi ni Santiago, ang mga demonyo man ay sumasampalataya at nanginginig pa. Tama po? Sorry po sa verse, pero totoo po ito. Tignan po ninyo si Jesus, nung nangaral si Jesus pinalayas niya yung mga demonyo doon sa tao, lumipat sa baboy, di ba? Sabi ng mga masamang espiritu sa kanya, nanginginig na lumapit sa kanya, wag mo kaming, anong sinabi doon? Hayaan mo kaming sumama na lang dito at nahulog sila doon sa pangin. Tama po? Kaya yung mga demonyo, naniniwala din sila sa Diyos. Pero, sabi ng Bible, nanginginig pa sila. Naniniwala ba yung mga demon sa Diyos? Yes, naniniwala sila sa Diyos. Sumasampalataya sila na may Diyos. Pero ano ang hindi nila kayang gawin? Magkaroon ng genuine repentance. Tama po? Magkaroon sila ng tunay na pagsisisi sa kanilang gawa. Tama po? Naman. Tayo ba? Nagkaroon ba tayo ng tunay na pagsisisi? Sabi ng Biblia, nagbunyi ang langit nung ang isang makasalanan ay nagsisi. Tama po? Na-realize ng isang tax collector kung gaano siya kasama at marumi. Na dapat siya ay hahatulan ng Diyos, dadalhin sa impyerno, pero humingi siya ng abag sa Diyos. Panginoon, please have mercy on me. I am miserable sinner. Kaya sinabi ng Diyos, inari siyang ganap, tinanggap yung kanyang panalangin. Tama po? Kaya sabi ni Santiago, sumasampalataya ka na ang Diyos ay isa, mabuti yan. Pero dapat mong patunayan ang iyong
palataya sa harapan ng Diyos. Tama po. Alam nyo, it is my experience. For almost mahigit na 30 years na ako sa ganitong ministry gawain. Napakaraming mga temptation, napakaraming struggles na parang maging reason ko na ayaw ko na, tumigil na ako, ayaw ko na maglingkod, ayaw ko na magpastor. Napakarami, sa totoo lang. Pero naalala ko nung nagsimula ako sa church, no, yung sinabi ko sa Panginoon, isa lang noon, Panginoon, gawin mo lang ako isang marunong mangaral, mahusay mangaral. Sapat na yon para makapagturo ng maayos hanggang dumating ang kamatayan, maglilingkod sa iyo. Kaya every time, dadaan ako sa mga ganon, naalala ko yung sinabi ko sa Panginoon. At every time, natutoksohin ka ng dyablo magkasala, naalala ko yung sinabi ko sa Panginoon. Pero, ang pinakamaganda na ginawa ng Diyos sa lahat ng pagtitiwala mo, hindi naman ako o ang aking family pinabayaan ng Diyos. Okay. Hanggang ngayon, yung buhay na meron ako ay regalo ng Diyos. Pero hindi dumating sa ganito nang walang ipinagtiis, nang walang iniluha, nang walang paghihintay, na minsan, alam niyo ba yung mahirap magpastor sa totoo lang? Alam mo yung pinakamahirap magpastor sa kahirapan ng pagpapastor? Kapag ang tao gusto mo siyang ayain sa Panginoon, makalapit, magbago yung buhay niya, pero ayaw niya, yun ang pinakamahirap sa pagpapastor. Kasi nangihinayang ka sa kanyang kaluluwa kung saan pupunta. Tama po? Kaya hanggang ngayon, naalala ko yung sinasabi ni Jesus, hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon, Panginoon, papasok sa langit. Kundi yung gumaganap lang ng kanyang kalooban. Kaya sabi ni Jesus, kailangan yung kalooban ng Diyos, alam natin, di ba? Sa verse 22, binanggit niya yung mga taong nagsisilbi. Tama po? Ano po ang sabi sa verse 22, chapter 7? Sa araw na yon ay marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, hindi ba nagpropesiya kami sa iyong pangalan? Nagpalayas ng mga demonyo sa iyong pangalan? At sa iyong pangalan ay gumawa kami ng maraming gawang makapangyarihan? Sino po ang gumagawa nito? Nagpalayas ng demonyo, nagpropesiya, nagawa ng mga miracle. Sino po ang gumagawa nito? Ang gumagawa nito ay mga tagapagturo. Tama po, mga pastor sa ating panahon. Nagpapalayas ng demonyo, nagagawa ng mga miracle, signs and wonders. Ang mga gumagawa nito ngayon ay mga pastors. Hello, nakakita ho ba kayo ng mga ganito? Mga miracle, healing, signs and wonders. Nung araw po, wala pa ako sa Lifeword Mission, ay napasama po ako sa grupo niya na gano'n. Nagpapalayas ng mga demonyo, mga healing, mga miracle, signs and wonders. Meron pa nga, nakita ako, isang pastor ganito siya magkumande. Angel of God, palayasin mo ang masamang espiritu sa taong ito. Totoo po yun. Tapos meron pa yung mga, may mga manifestation na tinatawag, manifestation. Nasa pagnililehans, nanginginig yung kamay, yung mga ganon, healing. Tapos susuka, maglalagay ng dyaryo. Ang meaning noon siya ay lumabas sa kanya yung masamang espiritu, mga manifestation. Yun yung mga experience ko noon. Pero nung naunawaan ko yung ebanghelyo, hindi po iyon kailangan para sa kaligtasan. Tama po. Bakit po? Hindi lahat ng tao ay gumaling. Tama po. Hindi lahat ng taong may sakit ay gumaling. Tama po. Kahit may pananampalataya ka sa Diyos, hindi lahat. Pero maraming tao, hinahabol nila yung mga miracle, signs and wonders. Tama po. Pero yung kaligtasan ng kanilang kaluluwa, hindi nila naisip at hindi dumating sa kanilang puso. Kaya sabi ni Jesus dito, yung mga nagpropesiya, nangaral, nagpalayas ng demonyo, sabi dito, at gumawa ng maraming gawang makapangyarihan. Anong sabi ni Jesus sa kanila? Hindi ko kayo kilala.
Hey, sandali, di ba? Siguro sasabihin nila, hindi ba, Panginoon, gamit namin yung pangalan mo? Hindi ba kasama mo kami? Kasama ka namin, di ba, Lord? Hindi ba nagpalayas kami sa pangalan mo? Tapos sasabihin mo, hindi mo kami kilala? Pwede bang magdahilan ng tao ng gano'n pag umarap sa Diyos? Kaya ito yung nakakatakot sa ating panahon. Maraming mga churches o pastors ang nagpa-practice dito. Tama po. Kaya dito po sa ating church, wala pong ganito. Pero pag may karamdaman kayo, pwede po kayong humingi ng panalangin. No? Kahit sabihin nyo, Pastor, pakipag-pray si ganito kasi may karamdaman siya. Pwede po yun. So, message sa Jesus, sama natin sa panalangin yung family, ganun, pwede po yun. Pero yung panalangin para ilelehans ka, tapos sasabihin mo yung pangalan, in Jesus name, ganun ganito, gumaling ka, ganun ganito. So, sa harap ng maraming tao, so iniisip ng maraming tao, meron siyang kapangyarihan. Tama po? Yung tao, hindi yung Diyos. At kaya ang nangyayari, yung pastor ang nagiging center, hindi yung Ebanghelyo. Tama po. Kaya siya yung nagiging sikat. Tama po, nagiging kilala siya sa buong mundo. Siya, nagpagaling siya, nagpalakad siya ng... So siya ngayon yung sumisikat, nagiging famous siya ngayon. Tama po. Ay, kay pastor tayo kasi may gift of healing yan. Naging famous. Tama po. Pero si pastor ba talaga ang gumawa? Yung kapangyarihan ng Ebanghelyo ay napakahalaga. Tama po. Kaya... kung titignan natin sa ating panahon ngayon, ito na yung kalakaran, di ba? Hinahabol ng tao yung mga ganito. Tama po. Mas na-attract sila sa mga ganitong bagay. Okay? Sa Bible, merong tatlong dahilan kung bakit may miracle sa Bible. Yung una, sa Old Testament, may mga miracle signs and wonders, di ba? Hinati yung dagat, tama po? Nagpadala ng 10 plagues ang Panginoon sa Old Testament. Pero what is the purpose of this miracle in the Old Testament? According sa Bible, doon sa Deuteronomy chapter 4, verse 34, sabi po, may Diyos kaya na nagtangkang humayo at sumakop ng isang bansa sa gitna ng ibang bansa sa pamamagitan ng mga pagsubok, mga tanda, mga kababalaghan, digmaan, makapangyarihang kamay ng unat na bisig, at ng kakilakilabot na pagpapakita ng kapangyarihan, ayon sa lahat na ginawa ng Panginoong mong Diyos sa Ehipto, sa harapan ng iyong paningin? This is a question. Yung sagot sa verse 35. Deuteronomy chapter 4, verse 35. Sabi dito, bakit may mga makapangyarihang gawa? Bakit may mga kakilakilabot na pagpapakita ng kapangyarihan? May mga tanda na ginawa ang Diyos in the Old Testament? Ang sabi po sa verse 35, ipinakita sa inyo ito upang makilala mo na ang Panginoon ay siyang Diyos, wala nang iba liban sa Kanya. So yung purpose ng miracle signs and wonders in the Old Testament, ipinakita ito ng Diyos sa kanila para makilala nila ang Panginoon ang siyang Diyos. Tama po? Kaya naalala niyo ba yung kwento ni Elijah? Nung gumawa ng isang pag-aalay, sinunog ng Panginoon yung alay. So nung nakita nila yung makapangyarihang gawa ng Panginoon, anong ginawa ng mga Israelita? Nagsisi sila na nung balik sila sa Diyos. Tama. Dahil doon sa dakilang gawa na yon. Pero ngayon, pag nakakita ka ng himala, nakakita ka ng mga healing, walang repentance. Walang genuine repentance. Yung healing, yun lang, meron. Tama po. Pero yung genuine repentance ay wala. Tama po. Kaya, kung gumaling yung kanilang katawan, pagkaraan ng ilang panahon, mamamatay pa rin. Tama po. Pero kung tayo, hindi man tayo pinagaling, subalit tumanggap tayo ng spiritual na kagalingan at kaligtasan, kahit yung katawan natin ay bumalik sa lupa, subalit ang espiritu natin ay buhay, at babalik sa Panginoon na mayroong dalang buhay na walang hanggan. Okay? Kaya yung purpose ng miracle in the Old Testament ay para ipakita ito upang makilala nila ang Panginoon. Okay? Doon sa ikalawa, ano yung purpose na ginawa ni Jesus Christ? Si Jesus Christ nang dumating po dito, napakaraming miracle na ginawa. Tama po? Yung gawain ni Jesus Christ, yung purpose doon para sa eternal purpose. Para sa walang hanggan. Okay?
Kaya sabi ni Jesus doon sa Mateo chapter 12 verse 39, ngunit sumagot siya sa kanila, humanap ng tanda ang isang masama at mapangalunyang lahi, ngunit walang tanda na ibibigay sa kanya, liban sa tanda ng propeta Jonas. Ano po ang miracle, ano ang kahulugan ng miracle kay propeta Jonas? Si Jonas ay larawan ni Jesus Christ. Tama po. Si Jonas, 3 days sa ilalim ng dagat, sa tiyan ng isda. Tama po? Sa tiyan ng isda, si Jonas. Tama po ba? Sa tiyan ng isda. Malaking isda, nilunok si Jonas. Hindi po kinain, ha? Nilunok. Inutusan ng Diyos yung isda, lunokin si Jonas. 3 araw si Jonas sa tiyan ng isda. Tapos doon dumalangin siya. Tama po? Kaya sabi ni Jesus, walang ipapakita maliban sa himala tungkol kay Jonas. Ang kahulugan, yung muling pagkabuhay ni Jesus Christ ay larawan ng nangyari kay Jonas. Kaya kung naniniwala ka sa muling pagkabuhay ni Jesus, sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, yun ay isang himala na ang resulta nun, buhay na walang hanggan. Tama po? Kaya sabi niya, walang ibang himala maliban sa ginawa ni Jonas. Okay? Sa John chapter 10 verse 41, marami ang pumunta sa kanya at kanilang sinabi, si Juan ay hindi gumawa ng tanda. Ngunit lahat ng mga bagay na sinabi ni Juan tungkol sa taong ito ay totoo. Si Juan, alam niyo si John, nung nangaral siya, hindi siya gumawa ng himala. Pinangaral niya yung pagdating ni Jesus Christ. Pero ang sabi diyan, marami ang sumampalataya sa Panginoon dahil sa ginawa ni Juan sa kanyang pangangaral. Kahit walang himala. May kanta bang walang himala? Walang himala. Diba? So, ibig sabihin, yung himalang ito, hindi po tungkol sa physical na benepisyo. Po, tungkol sa spiritual nating kalalagayan. Okay? Katulad po ng pinagaling ni Jesus, di ba? Yung lumpo. Dinala siya kay Jesus. Anong sabi ng lumpo? Nung dinala siya doon, anong sabi ni Jesus nung nakita yung lumpo? Anak, pinatatawad na ang iyong mga kasalanan. Lumpo siya, tapos sasabihin ni Jesus, Panginoon, hindi ko kailangan yung pagpapatawad. Ang kailangan ko, makalakad ako. Tama po? Pero hindi ganun yung sinabi doon. Ang sabi, paglapit niya kay Jesus, inuna ni Jesus bigyan ng kagalingan yung kanyang kalagayang spiritual. Ang ibig sabihin, pinatatawad na ang iyong kasalanan, ang iyong espiritu o kaluluwa ay makakapasok na sa kaharian ng langit. Tama po? Tapos sumunod, sinabi ni Jesus, tumayo ka, kunin mong higaan, lumakad ka. Binigyan siya ng physical na kagalingan, healing. Tama po. So ano ang inuna ng Panginoon? Inuna ng Panginoon yung spiritual bago yung physical. Tama po? Kasi kung meron tayong problema sa Diyos, hindi tayo sutugunin ng Diyos. Tama po? Pero kung nasettle na, nakikinig ang Diyos para sa atin. Okay? Kaya yung ikalawang miracle na ginawa ni Jesus, so yung para tungkol sa buhay na walang hanggan. Yung pangatlo, okay? Yung pangatlong miracle na ginagawa ng mga apostles, yung mga apostol ba, nagawa din ng miracle? Napakarami rin nilang ginawa, di ba? Pero sabi po sa Bible, yung ginawa ng mga apostles ay para patunayan na ang pangangaral nila ay galing sa Diyos. Kaya doon po sa Hebreo chapter 2 verse 4, sinabi po, na pawang pinatotohanan din ng Diyos sa pamamagitan ng mga tanda at ng mga kababalaghan, iba't ibang himala, at ng mga kaloob ng Espiritu Santo na ipinamahagi ayon sa kanyang kalooban. Sa panahon po ng mga apostol, doon po sa Hebreo chapter 2, hinayaan ng Diyos magkaroon ng mga ganitong makapangyarihang gawa. Bakit po? Sa panahon na yon, hindi pa po tapos isulat ang Biblia. Tama po? Sa panahon ng mga apostles, hindi pa tapos isulat ito. Yung Old Testament pa lang ang natapos. Kaya hinayaan ng Diyos ang mga apostles gumawa ng mga dakilang gawa para ipakilala, ang sabi doon, upang patunayan na ito ay gawa ng makapangyarihang Diyos. Okay?
Kaya po sinabi po doon sa Hebreo chapter 2 verse 4, pinatotohanan din ng Diyos. Pinatotohanan ng Diyos sa pamamagitan ng mga tanda at kababalaghan. Sino ang gumawa ng mga tanda at kababalaghan? Ito po ay ang mga apostles. Tama po? Kaya nang namatay si Jesus Christ, ibinigay sa kanila yung ganitong gawain, yung pangangaral ng Ebanghelyo. Pero sa panahon na yon, hindi pa po tapos yung Biblia. Tama po? Kaya, nung nakikita ng mga taong ganito, naniwala sila na ito ay mula sa Diyos. Sumampalataya sila sa Diyos. Kaya doon sa Mark chapter 16 verse 16, sabi po, ang sumasampalataya at mabautisman ay maliligtas, ngunit ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Sa verse 17, ang mga tandang ito ay tataglayin ng mga mananampalataya. Sa paggamit ng aking pangalan, magpapalaya sila ng mga demonyo, magsasalita ng bagong wika, sila ay hahawak ng ahas, at kung makainom sila ng bagay na kamamatay, hindi ito makasasama sa kanila. Ipapatong nila ang kanilang mga kamay sa mga may sakit, sila ay gagaling. Sabi po dito, ang mga tandang ito ay tataglayin ng mga mananampalataya. Tama po? Tataglayin sa panahon na yon. Nung hindi pa tapos ang Biblia, binigyan sila ng Diyos ng ganitong kapangyarihan para magpakita, magpahayag ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng ganitong pamamaraan. Okay? Kaya maraming himala sa panahon ng New Testament, mababasa nyo. Tama po? Kaya doon, pinapangaral nila yung Ebanghelyo, tapos nakikita nila, nagugulat sila, ito ay gawa ng Diyos. Sila Pablo, yung 12 apostles. Tama po? Sa panahon ngayon, hindi pa po nasulat ang Biblia. Kaya yung mga tao, maraming naliligtas sa pamamagitan ng pangangaral ng Ebanghelyo. Pero ngayon, kailangan pa ba natin maniwala sa Diyos? Kailangan ba natin muna miracle, signs and wonders, and healing bago sumampalataya sa Diyos? Kailangan ba natin yun ngayon? Hindi natin kailangan yon. Bakit po? Sapat na dito yung sinabi ng Biblia na isinulat para tayo makatanggap ng buhay na walang hanggan. Tama po? Dahil yung purpose ng miracle, signs, and wonders para makatanggap ka ng kaligtasan o ng buhay na walang hanggan. Yung pangangaral ng Panginoon, pangangaral ng mga apostol tungkol sa buhay na walang hanggan. So ngayon, yung pangangaral tungkol sa Biblia, tungkol din para sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. So sapat na yon. Kaya sabi rito, ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kahit na hindi ako nakaranas ng healing, miracle, signs and wonders, pero kung naunawaan ko na ako ay isang miserable sinners, na napatawad at tubos ng dugo ng ating Panginoon, sapat na yon para ako nakatanggap ng buhay na walang hanggan. Hindi katulad po sa ginagawa ngayon ng mga pastor, diba? Ililehans, mangimisay, babagsak, tas mga miracle signs and wonders. So, yung mga ganitong gawain ngayon, pang-apat na miracles ay hindi po para sa buhay na walang hanggan. Yung pang-apat na mga miracle, signs, and wonders, the purpose of miracle in the last days is to deceive many people. Para i-deceive ang tao. So ngayon, ang inahabol ng tao, yung healing, miracle, signs, and wonders, pero wala silang kaalaman tungkol sa kalagayan ng kanilang espiritu. Tungkol sa kalagayan ng kanilang kaluluwa sa harapan ng Diyos. Kaya pag nakakita sila sa TV ng mga miracle, signs, and wonders, so doon sila humahabol at sumusunod. Pero ang mga Kristiyano na naligtas, kayo po, kung naligtas kayo, nakakita ba kayo ng himala bago kayo naligtas? Ha? Nakakita ba kayo ng mga miracle, signs, and wonders bago kayo nakatanggap ng buhay na walang hanggan? Hindi. Tama po? Ano po ang dumating sa atin? Yung Ebanghelyo. Tama po? Tinawagan tayo ng Panginoon magsisi at sumampalataya. So, ano ngayon ang miracles and wonders? Ano ang miracle sa iyo ngayon? Ang miracle ngayon ay ikaw. Kasi dati ganito ang pagkatao ko, dati ganito ako, isang ganito, masamang tao. Pero ngayon, hindi na ako ngayon ganito. Ibang tao na ako. Kaya sabi ng iba, dati siya ganito, masamang tao. Bakit ngayon? Iba na siya. Nagbabasa na ng Biblia. Isang Himalayan, di ba? Tama po? Dati nga, hindi mo siya nakita nagbabasa ng Biblia, nakikinig eh.
Tapos ngayon, nagbangga na siya at nakikinig. Samantalang dati, kasama ko ito lagi sa mga kalokohan, sa tagay-tagay, sa lahat ng trouble. Pero ngayon, hindi na. Hawak niya ngayon ay Biblia. Isang himala yun. Tama po? So, ikaw na ngayon ang isang himala. Tama po? At pag nagbago ang buhay at pagkatao mo, maraming maniniwala sa iyo. Tama po? Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Ebanghelyo. Kaya, yung mga nanay natin, hindi tayo mabago. Magbago ka na, ang tigas ng ulo mo, kailan ka ba magbabago, di ba? Pero nung nakinig tayo ng Ebanghelyo, naunawan natin yung pag-ibig ng Diyos, kusang loob tayong nagbago. Kusang loob natin iniiwan yung mga dati nating maling gawain nang walang pumipilit sa atin. Tama? Ako ganon, kusang loob ko iniwan yung mga maling gawain. Walang pumilit sa akin. Ano ang pinaka-naintindihan ko? Yung pag-ibig ng Diyos. Yung forgiveness ng Diyos. No? Kaya, yan yung himala. Tama po? Himala. Tama po? Siya dati, ganito. Bakit ngayon iba na siya? Kaya kahit hindi ka makaranas ng healing o anumang signs and wonder o himala, makakapasok ka sa langit pag sumampalataya ka sa Ebanghelyong ito. Tama po? Pero maraming tao na naghahanap ng healing, miracle, signs and wonders, pero hindi makakapasok sa langit. Kaya sabi ni Jesus, hindi lahat ng sumasampalataya, hindi lahat ng tumatawag sa akin. Kaya sabi dito, Panginoon, di ba nangaral kami sa pangalan mo? Nagpalayas kami ng demonyo, gumawa kami ng gawang makapangyarihan sa pangalan mo. Anong sabi ni Jesus? Hindi ko kayo kilala. Bakit po? Mas binigyan diin nila yung mga miracle, signs and wonders and healing kaysa kalagayan ng mga taong ito na ang sabi doon, sabi ni Pablo, ako ang pangunahin sa mga makasalanan. Pero dumating si Kristo dito upang iligtas ang mga makasalanan. Tama po? Instead na bigyan nila ng diin yung kalagayan ng tao bilang miserable sinner, binibigyan nila ng emphasis yung healing, signs and wonders. Kaya ang mga tao, lumalapit na aaraw sa ganon, di ba? Pero yung genuine repentance, yung pag-ibig ng Diyos, hindi dumating sa kanilang puso at pagkaunawa. Kaya nga, in the last days, marami pong mga madideceive. Ano yung purpose ng healing in the last days? Yung purpose po ng healing in the last days, para ang tao ay i-deceive. Tama po? Doon sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 9 and 10, ang pagdating ng taong makasalanan na ayon sa paggawa ni Satanas, na may buong kapangyarihan at mga tanda at mga mapanlinlang na kababalaghan. Tama po? Kaya tao ngayon nalilinlang. Pag nakakita ng healing, mga miracle signs and wonders, doon sila humahabol. Pero pag ipinangaral mo yung pagsisisi at pananampalataya, ayaw nilang pakinggan. Tama po? Ayaw nila itong makinig. Di ba? Kaya nga yung Bible seminar, di ba 5 session? Sa unang session, pinatalakay yung Bible, tapos yung ebidensya, yung creation, tapos yung Bible, yung life, spirit, and eternal destiny. Tapos yung second session, mga ebidensya. Totoo ba yung Noah's Ark, paglikha sa tao, yung mga pagbagsak ng tao sa kasalanan sa panahon ni Noe, pagbagsak ni Adan at ni Eva sa kasalanan, tama po? Tapos yung third session ay tungkol sa history ng Israel in the last day sign, tama po? Yung history ng Israel may kinalaman sa talaorsan ng Diyos, pagbabalik ni Jesus, di ba? Tapos yung last day sign, in the last days, maraming mga propeta o false prophet and false teacher mag-arise. Tapos mga lindol, tagutom, lahat pinapakita yon, tama po? Tapos yung rapture pagdating ni Jesus. So lahat ng mga bagay na yung pinapakita. Pagdating ng fourth session, ipinapakita yung problema ng tao sa harapan ng Diyos. Ano po yun? Yung sin, tama po? So yun muna yung problem. And then sa last session, yung gospel, ipinapakilala kung ano ang ginawa ni Jesucristo para sa atin at sa isang miserable sinner. Tama po? Anong ginawa ni Jesus? Namatay siya para sa atin. Yung dugo niya ay dumanak para sa atin. Ipinapaliwanag yun ng maigi. Tama po? So, nung naunawaan natin yun at sumampalataya tayo, kahit wala tayong narinig na himala, healing, signs and wonders, naligtas tayo. Tama po? Naligtas tayo, nakatanggap tayo ng biyaya ng Panginoon, ng kaligtasan.
So, ngayon, kailangan pa ba natin mga healing in wonders? Hindi na. Bakit po? Sapat na yung nakakarinig ko. Anong kailangan natin ngayon? Ang sabi dito, lumakad sa kalooban ng Panginoon. Sumunod. Tama po? Yan ang gagawin natin ngayon. Okay? Kaya in the last days, ang healing at mga kababalaghan ay hindi na po para sa kaligtasan in the last days. Para ang tao ay madisip, madaya. Mas pinahalagahan nila yung mga bagay na ito kaysa kaligtasan ng kanilang kaluluwa. Kaya pag makita mo makita mo sa internet, di ba? Pag isang ganyan lang tumbahan ng mga tao, tama po, may power. So sa Diyos ba sila naniniwala, umahanga? Hindi, ang nagiging famous doon, yung pastor. Siya ang nagiging mas kilala at sikat, tama po? Pero darating yung araw, pagtayo niya sa harapan ng Diyos, anong sasabihin ng Diyos sa kanya? Kanino napunta yung glory, di ba? Sino ang pinuri nila? Ako ba o ikaw? Tama po? Tayo, pag naligtas tayo, ang pupurihin natin ay ang Diyos. Tama po? Salamat Panginoon, niligtas mo ako. Of course, yung pastor ay bahagi ng paglilingkod para alalayan tayo at gabayan. Pero lahat tayo ay pati ako, lahat tayo ay tupa ng Panginoon. Ako, tupa rin ba ako ng Panginoon? Yes. Tupa tayong lahat. Binigyan lang ako ng Diyos ng ganitong gift para magturo. Pero ako din ay isang small lamb sa harapan ng Diyos. Pagdating ng panahon, pagharap ko sa Diyos, lahat ng mga meron ako, baliwala, tangko, except doon sa ipinaglingkod ko sa Kanya. Tangko. Kaya, ngayon, nandito ako sa harapan nyo, dahil binigyan ako ng Diyos ng ganitong pagkatawag sa pagpapastor. Kaya yung pastor po ay calling. Tama po? Yung pagpapastor po ay pagtawag ng Diyos. Tama po? Hindi po profession. Diba? Hindi dahil sa nag-aaral ka ng mataas na kurso, kaya ka nagpastor. Hindi po. Yung pagpapastor ay calling ng Panginoon. Yung mga disciples, sila Peter, sila mga mangingisda, hindi ba? Tinawag sila ng Panginoon. Mula sa ordinary nilang pamumuhay, dinala sila ng Diyos sa pagiging isang manggagawa, pagtuturo ng Ebanghelyo. Kami rin ganon. Ako rin ay mula doon sa pagiging isang ordinaryo, tapos tinawag ako ng Panginoon para maglingkod sa ganitong gawain. Pangangaral, pagtuturo ng salita ng Diyos. Kaya ito ay gift. Tama po? Ang pag-aaral ng Biblia po ay hindi dahil sa nag-aaral ka ng mataas na mga edukasyon, qualified ka dito. Kung yun ang pamantayan ng Diyos, dapat ang tatawagin ng Diyos mga PhD tapos, tama po? Mga edukadong tao para mangaral nito, tama po? Pero ang tinawag ng Diyos mga mangingisda, konti lang yung mga professional sa Bible na tinawag niya, tama po? So sa ating panahon, ganun din. Kaya in the last days, sabi ng Biblia, yung mga magiging miracles ay magiging daan para i-deceive ang tao, hindi para maligtas in the last days. Ngayon, sapat na yung sinulat sa Biblia. Ano po ang sinulat? Sumampalataya. Ang sabi nun, magsisi at sumampalataya. Tama po, sapat na yon. Pero doon sa Acts chapter 19, may gumawa ng mga ganon. No, alam niyo ba yung kwento ng mga gumawa ng ganon sa Acts chapter 19? Gumawa sila ng himala, tapos parang sinakmal sila ng masamang espiritu. Ginamit nila yung pangalan ni Pablo. Sabi po doon sa Acts chapter 19, gumawa ang Diyos ng mga di pangkaraniwang himala sa pamamagitan ng mga kamay ni Pablo. So sa Acts chapter 19 verse 12, kaya't nang ang mga panyo, mga tapis na tabagadikit sa kanyang katawan na idinila sa mga may sakit. Sa verse 13, ngunit may ilang mga Hudyong pag-alagala, nagpapalayas ng masamang espiritu, nangahas na bigasin ang pangalan ng Panginoong Hesus sa mga may masasamang espiritu, na sinasabi, inuutusan ko kayo sa pamamagitan ni Jesus na ipinangaral ni Pablo. Sa verse 14, 7 anak na lalaki ng isang pinakapunong paring Hudyo na ang pangalan na Escriba ang gumawa nito. Sa verse 15, ano ang sinabi ng masamang espiritu? Ngunit sinabi sa kanila ng masamang espiritu, kilala ko si Jesus at kilala ko si Pablo. Ngunit sino? Kayo. Hindi sila kilala ng masamang espiritu. Pero si Pablo
Sabi niya, at si Jesus kilala ng masamang espiritu. Kaya nung pinapalayas nila yung masamang espiritu, sabi sa kanila, yung mga Hudyong yun, kilala ko si Jesus at si Pablo. Kayo, sino? Kayo. Tama po? Hindi sila kilala ng masamang espiritu. Kaya sabi diyan, ngunit sino kayo? Kaya sabi po sa verse 16, at ang taong kinaroonan ng masamang espiritu ay lumukso sa kanila, silang lahat ay dinaig niya, kaya tumakas sila sa bahay na yun ng mga hubad at sugatan. Sabi ng masamang espiritu, kilala ko si Pablo, si Jesus, kayo, sino kayo? Di ba? Kaya nung sinabi nilang, umalis ka dyan, hindi siya ang umalis. Siya ang umalis, kaya siya ang hinabol. Sabi niya sa masamang espiritu, umalis ka sa taong yan. Nung sinabi ng masamang espiritu sa kanya, kilala ko si Jesus at si Pablo, sino ka? Kaya siya ang umalis. Tumakbo siya. Hindi ang masamang espiritu. Dahil hinabol siya at sabi diyan, sinugatan sila. Tama po. So, ibig sabihin, hindi sila kilala. Tama po. Kaya, may mga tao na nagpapalayas ng masamang espiritu. Actually, nung nasa Dasma ako, may isang grupo ng mga pastor, Bible seminar ko. Pero ang gawain nila ito, ministry nila, pagpapalayas ng masamang espiritu, mga possessed na tao. Yan, sa parting Batangas sila pumupunta. Bina-Bible seminar ko sa sila, parang 4 na pastor yon. Sabi ko sa kanila, sige, gusto nila ako isama. Pero, kinuwento nila sa akin, yung isang kasama daw nila, na pastor na galing ng probinsya, nung nagpalaya sila ng demonyo, lumipat daw dun sa isang pastor. Sabi nila. Kaya yung isang pastor na yon ay umalis. Kasi yung pinalayas ng masamang espiritu sa kanya lumipat. Tama po. Pwede pong mangyari yan. Bakit po? Sabi ng Biblia, ang espiritu ng salita ng Diyos, ang espiritu ng Diyos ay mas makapangyarihan kaysa espiritu ng sanlibutan ito. Kapag nasa atin na ang banal na espiritu bilang mga anak ng Diyos, kailanman ang masamang espiritu ay hindi makapapanaig laban sa atin. Tamo. Bakit po? Sapagkat ikaw ay anak ng Diyos. Proteksyonan ka ng Diyos. Tama po? Kaya kilala ng Diyos kung anong meron ka. Kung nakikita ng Diyos na tunay kang ligtas, nakikilala nila kung sino ka. Anak ng Diyos yan, hindi natin kaya yan. Tama po? Pero yung mga hindi ligtas, pwede? Yung mga hindi ligtas, ito, kapanalig natin to. Kaya sa Bible, merong anak ng Diablo at saka anak ng Diyos. Tama po? So tayo na ligtas, naging anak tayo ng Diyos. Tama po? Kaya, sabi po dito, nung sila ay nagpalayas ng demonyo, sila yung binalikan nito. Dahil wala sa kanila ang espiritu ng Diyos. Okay. Doon din sa Luke chapter 11, meron din po. Kapag ang masamang espiritu ay lumabas sa isang tao, gumagala ito sa mga lugar na walang tubig at umahanap ng mapagpapahingahan. Kapag hindi nakatagpo ay sinasabi nito, babalik ako sa bahay na aking pinanggalingan. Pagdating nito ay natagpuan nitong nawalisan at maayos na, kaya't umalis siya at nagsama pa ng 7 espiritu na higit pang masama kaysa sa kanya. Sila'y pumapasok at tumitira doon. Ang huling kalagayan ng taong yon ay masahol pa kaysa noong una. Tama po. So, sabi po dito, kapag tayo ay naligtas na, no? Pag tayo naligtas, yung masamang espiritu sa atin na umalipin para gumawa ng maraming kasalanan ay lumalayas. Tama po? At yung banal na espiritu ay dumating sa atin. Naintindihan niyo po? Kaya dalawa lang yung tao sa Biblia. Sa John chapter 8 verse 44, sinabi ni Jesus, Diablo ang inyong ama. Kaya iyon ang inyong ginagawa. Tama po? So kung hindi ka ligtas, normal lang na gagawin mo yung mga kasalanan at gawain ng mga masamang espiritu. Tama po? Pero pag naligtas na tayo, yung banal na espiritu ay dumating sa atin. Ephesians chapter 1 verse 13. Dumating sa atin ang banal na espiritu. So, kahit dumating pa ang demonyo, ang diablo, tuksuhin tayo, hindi niya tayo kayang maging alipin. Tama po? Bakit po? Sapagkat ang espiritu ng Diyos ay nasa sa atin. Pero pwede pa tayong magkamali. Subalit, hindi na tayo pwede maging alipin ng kapangyarihan ng kasalanan. Tama po? Before, alipin ba tayo ng kasalanan?
bago tayo maligtas. Kaya sabi doon sa Revelation chapter 1 verse 5, si Jesucristo na nagpalaya sa atin mula doon sa kapangyarihan ng kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo. Tama po? Kaya ngayon, hindi na tayo alipin ng kasalanan. Pero pwede ka pang makagawa ng kasalanan. Tama po? Kaya pag tinutokso ka ng kasalanan, anong sasabihin mo? O tukso, lumapit ka. O tukso, lumayo ka. Siyempre, sasabihin mo, ay, teka muna. Diba? Hindi na yan gusto ng Diyos para sa akin. Tama po? Alam na natin yung kasalanan kung ano yan. Dahil doon nagiging marumi tayo sa paningin ng Diyos. Tama po? Kaya dito, may isang tao, ang sabi rito, alam nyo kung sino ba ito? Relihiyosong tao. Religious people. Bagamat naniniwala siya, gumagawa siya ng mga reliyosong gawain, pero yung kanyang pagkatao, yung kanyang ugali, yung kanyang sinasabi, hindi po laman ng Biblia. Tama po? Ibig sabihin, nakakita na ba kayo ng, alam nyo, example na lang, I'm sorry, pero this is reality. Totoong kwento, hindi po, nung ako po ay nagtatrabaho sa BPI, nasa church na ako noon. No? Nag-security card ako sa BPI. May kasama po ako doon. Nasa church na ako noon sa Methodist dati. Sabi niya, ano ba, pero wala na po akong vision noon. No? Sabi niya, nasa church, sabi niya, ano ba, naniniwala ka ba sa Diyos? Oo naman, sabi. Ano bang masasabi mo sa isang tao na ganito siya? Sabi niya. Sabi niya, napaka-religyoso ng taong yun eh. Tuwing umaga, pumupunta sa simbahan, may dalang rosary, may ganun ganito. Araw-araw, dumadaan sa bahay nila. Tapos sabi niya, pero ang hindi ko magustuhan sa kanya, alam mo, kung ano, pagdadaan siya sa amin, hindi siya nagsasabi, ninanakaw niya yung mga bulaklak doon sa tanim namin, tapos dinadala niya sa simbahan. Sabi niya, ano sa tingin mo yung ganun? Totoo po yung kwento niya. Sabi niya, kung talagang sa Diyos siya, bakit ninanakaw niya mga bulaklak namin? Tapos dadali niya pa sa simbahan. Pero araw-araw siya nagdadasal. Sabi niya, tuwing umaga. Kapitbahay namin siya. Tapos minsan, pag nasa bahay ako, maririnig ko yung bibig niya, yung mga puto kutsinta, yung mga mura sa mga anak. Pero lagi siya nagpupunta sa simbahan. Sabi niya, kasi malapit lang yung simbahan nila doon na Catholic Church, malapit lang daw. That time, hindi pa ako masyadong malago sa Biblia. Sabi ko, hindi ko alam, hindi ko muna masasagot yung Pero, iyon yung nakikita niya. Sabi niya, araw-araw sa simbahan, laging nasa simbahan, pero pag uwi, pag inabutan daw yung mga anak, kung murahin, singalan ng mga anak, galing sa simbahan, ganun daw. Ano ba kayo? Mga tulog pa kayo? Ganun ganito. Magkasabing bahay lang. So, kaya, sabi niya, yun ba yung tamang born again? Yun ba yung nananampalataya sa Diyos? Pero actually, hindi yun ang born again. Tama po. Dati tayo, nagagawa natin. Pero nung naligtas tayo, mahirap na natin gawin yung ganung pamumuhay. Tama po? Kaya dito, kung ikaw ay isang tao na naniniwala sa Diyos, religyoso, tapos hindi ka totoong naligtas, hindi totoong dumating yung genuine repentance sa'yo, religious person ka lang, magiging mas masama yung kalagayan mo. Bakit po? Mas magiging worse yung pagiging hypocrite mo sa paningin ng Diyos. Katulad ng ganon, tama po? Punta ka ng punta sa simbahan, tapos ganon ang gawain mo. Tama po? Kaya nga yung isa pang kwento ng isang puro kwento ako, no? Pero may aral po. May isa pa akong namit Totoo po yun siya. Ligtas na siya. Totoong sinasabi niya, ligtas na talaga ako, pastor Pero yung kwento niya, naranasan niya yung, sa probinsya kasi yun naranasan niya na ligtas na siya, pero mahina pa yung pananampalataya niya kasi hindi pa siya masyadong malago. Kaya minsan natawag siya ng mga kumpare niya, pare, inom tayo, pero ligtas na siya. Di habang nagiinom siya, nung nalasing na siya, gasag na silang tatlo, kumpare niya, sabi niya, dapat mag-born again kayo, mapunta kayo sa church habang lasing siya. Totoo yung kwento niya. Pero nung sinabihan siya nung dalawa, bago mo kami turuan magbago, ikaw muna magbago sa sarili mo. Napahiya siya doon sa sinabi ng mga yon. Kasi sabi niya, dapat magbago buhay niyo, pumunta kayo sa church, mag-born again kayo, habang kasama niya. Kaya sabi sa kanya ng kumpare niya, totoo po yun, Sam.
Paano mo kami yayayain? Ikaw mismo, hindi nga namin nakikita na nagbago yung pamumuhay mo. Tama po? Kaya simula noon, napahiya siya, simula noon, never na siyang umulit. Kasi naisip niya, parang yung sinabi niya, bumalik sa kanya. Tama po? Kaya, kung tutusin, makikita mo na sinasabi ng Biblia, yung pananampalataya at yung gawa ay nagpapakilala. Tama po? Siyempre, hindi po ito tungkol sa perfectionist ka o perfectong pamumuhay. Tungkol ito sa pagtanggi mong muli sa pag-alok ng kasalanan sa iyo. Pag mali, ay teka muna. Tama po? Tungkol ito sa pamumuhay natin bilang mga Kristiyano o anak ng Diyos. Halimbawa po ako, pastor. Di ba? Pag inalok ba ako ng alak dito, papayag ba ako? Of course, dati malakas ako mag-inom. Pero syempre hindi. Ay, teka muna. Kasi sabi ng Biblia, ang mga manginginom ay hindi makakapasok sa kaharian ng langit. Bakit po? Kasi paglasing ka na, wala na yung respect mo sa sarili mo. Tama po? At ang mga taong tingin sa'yo, paglasing ka na, nag-iiba na. Di ba? Eh, lalo na kung troublemaker pa. Tama po? Nag-iiba talaga. Okay? Kaya tayo, di ba, sabi ni Jesus, yung taong ito, nung bumalik yung isang espiritu, nagsama ng 7, mas naging masama yung kanyang kalagayan kay sa dati. Kaya pag kayo po ay nakaunawa na ng pag-ibig, ng biyaya ng Diyos, pagpapatawad, naintindihan yung dugo ni Kristo na matay para sa inyo, tapos umalis kayo sa church, tapos pumunta kayo kung saan, umalis kayo sa church, magiging mas masama ang kalagayan niyo pag hindi po kayo nanatili sa church. Bakit po? Hihilahin kayo sa kasalanan. Mahina yung spiritual life mo, mas malakas yung hatak ng sanlibutan sa iyo. Pero kung mas malakas yung spiritual life natin, mas malakas yung pagtanggi natin sa sanlibutan ito. Ang po? Ganun po ang mangyayari. Dalawang bagay lang, sabi, na may 2 aso, isang puti, tsaka isang itim. Kung lagi mong pinapakain yung itim, mas malakas siya kaysa puti. Tama po? So tayo may 2 pagkatao, yung physical natin at saka spiritual. Kung laging physical aspect ka na lang, mas malakas yung physical, hihilahin ka lagi sa sanlibutan. Tama po? Pero kung yung spiritual natin maging matatag, makakaya nating tanggihan yung tawag ng kasalanan sa sanlibutan ito. Ay, teka, hindi na ito tama. Kaya nga nandito tayo, nag-aaral ng Biblia. Tama po? This is a feeding. Okay? So kaya po sabi dito, maging yung mga Israelita, sinita sila ng Panginoon. Doon sa Mateo chapter 15 verse 8, sinita sila. Yung mga Pariseo tagapagturo, sinabihan sila ni Jesus. Sabi po ni Jesus sa kanila, iginagalang ako ng bayang ito sa kanilang mga labi, ngunit ang kanilang puso malayo sa akin. Yung mga Israelita, yung mga tagapagturo, iginagalang ako ng bayang ito pero ang puso nila malayo sa akin. Sa Isaiah chapter 29 verse 13, sabi po, sinabi ng Panginoon, sapagkat ang bayang ito ay lumalapit sa pamamagitan ng kanilang bibig, pinapapurihan ako ng kanilang labi, samantalang malayo ang kanilang puso sa akin. Ang kanilang takot sa akin ay utos ng mga tao na natutuan sa pamamagitan ng pagsasaulo. Pagsasaulo. Sabi ng Biblia, sabi ni Jesus, ang mga taong ito, sa bibig lang nila ako iginagalang. Pero ang puso nila ay malayo sa akin. Kaya, hindi ba, sabi ni Jesus kay Peter, Peter, do you love me? Diba? Yes, Lord. Diba? Ibig sabihin, tinatanong ng Panginoon, mahal mo ba ako, Peter? Diba? Tayo ba? Mahal ba natin ang Panginoon? Siyempre, yes, Lord. Hindi lang sa bibig, dapat. Tama po? Dapat kasama sa gawa. Tama po? Kaya sabi ni Jesus, itong mga taong ito, ginagalang lang ako sa bibig, pero malayo ang puso nila sa akin. Kapag ang puso natin ay malapit sa Diyos, so yung gagawin natin ay para sa ikaluluwalhati ng Diyos. Tama po, itong dapat para sa Diyos. Kapag tayo malapit ang puso natin sa Diyos. Okay? Kaya kung ano ang itinanim sa atin, yun din ang magiging bunga. Ang unang itinanim sa atin ay seed. Tama po? Yun ay galing kay Adan. Kaya tayo naging sinner.
Yung ikalawang itinanim sa atin ay God seed. Yun na si Jesus, yung words of God nang dumating sa atin, puso, meron tayong bagong binhi ng buhay. Tama po? Kaya yung kung ano ang seed na nasa ating puso, yun ang ating ginagawa ngayon. Ibig sabihin, kung ang dumating sa atin yung God seed, dapat mabuti ang bunga natin, ang gawa. Tama po? Hindi masama. Hindi kasalanan ang bunga. Yung una, sin seed, kaya sin yung mga bunga natin. Pero yung ikalawa, yung God seed, na unawaan natin yung biyaya ng Diyos. So ngayon, hindi na yun ang bunga natin. Ang bunga natin ngayon ay good deeds para sa Panginoon. Dito tayo magsisimulang gumawa ng mabuti pagkatapos ng ating kaligtasan. At someday, sabi sa Revelation chapter 22 verse 12, pag umarap tayo sa Diyos, anong meron tayo? Reward. Tama po? Bibigyan tayo ng reward ng Panginoon sa ating pagsisilbi sa Kanya. Okay po? Kaya yun po yung mangyayari sa darating na panahon. Kaya nung na-born again tayo, binigyan tayo ng bagong puso. Sa Ezekiel chapter 36 verse 26, binanggit po, bibigyan ko kayo ng bagong puso, lalagyan ko kayo ng bagong espiritu sa loob ninyo, aalisin ang batong puso sa inyong laman, at bibigyan kayo ng pusong laman. Ang ibig sabihin ng batong puso, dati matigasin, masuwayin tayo, ayaw nating sumunod. Yung puso natin hindi humble, hindi obedient, hindi submissive. Pero nung binigyan tayo ng bagong puso, yung tinatawag na soft heart, ngayon tayo ay obedient, sumusunod sa biyaya, sa salita ng Diyos, madali tayo nagpapasakop sa salita ng Diyos, yung pagsunod natin sa Panginoon, madali tayong turuan ngayon. Tama po? Hindi na tayo yung, ang tawag dito, dalawa, tupa at saka kambing. Tama po? Hindi na tayo kambing, tupa na tayo ngayon. Kaya sabi doon sa John chapter 10, ang mga tupa ay nakikinig at sumusunod. Verse 27. Tama po? Yun na yung buhay natin. Tama po? Kaya sabi, inilagay ito ng Diyos sa atin ngayon. Kaya, sa totoo lang, habang nakikinig tayo ng salita ng Diyos, naunawaan natin na ito na yung kalooban ng Diyos para sa akin. Tama po? Magpatuloy. Pero mga tagapakinig, tandaan po ninyo, kahit na hindi porke born again na tayo o ligtas na, ay magiging maganda lagi ang ating kalagayan o buhay. Hindi po lagi. Minsan, daraan din tayo sa pagsubok, sa kahirapan, sa karamdaman. Bakit po? Yun ang buhay natin dito sa sanlibutan ito. Pero sa panahon na yon, meron kang Diyos na tatawagin, tutulong sa iyo, di ba? Sa Awit chapter 91 verse 15, kung tatawag ka sa akin, pakikinggan kita. Tama po? Kaya inisip ng iba kung kailan na born again ako, saka kung dumaming problema ko. Hindi po. Kung minsan, sinusubok tayo ng Diyos kung ang puso ba natin ay totoong sa Kanya, nagtitiwala, umaasa. So, minsan dahil sa problema, ayoko na dyan. Minsan dahil sa mga material na bagay, iniiwan na natin yung salita ng Diyos. Ayoko na sa church na yan, daming problema. Hindi po. Pag dumaan tayo sa mga mabibigat na problema at pagsubok, doon tayo lalong mas maging malapit sa Diyos. Tama po? At mas lalo nating saliksikin ito. Dahil dito, matatagpuan natin unang-una yung peace. Tama po? Yung kapayapaan ng ating puso. Tapos yung comfort, nandito. Tapos yung pag-ibig ng Diyos, pag naramdaman natin, magkakaroon tayo ng kapayapaan sa gitna ng magulong sanlibutan ito. Kaya hindi po ibig sabihin na born again tayo, okay na ang lahat. Pag dumating tayo sa karamdaman, dumalangin tayo sa Diyos. Panginoon, bigyan mo pa ako ng lakas, pagalingin mo ako para makapaglingkod pa ako sa iyo. Tama po? Pero kung sabihin ng isang tao, pagalingin mo ako, Panginoon, para makapagbisyo uli ako, makabalik ako sa dati. Hindi, papatayin ng Diyos yung katawan mo dahil ayaw niya nang magkaroon pa ng kasalanan ka. Tama po? Pero kung sasabihin mo, gamitin mo pa yung natitira kong buhay, bibigyan ka ng Diyos. O sige, total, yung gusto mo para mapaglingkuran mo pa ako, maluwalhati mo ako, sige, bigyan pa kita ng buhay. Tama po? Maging yung mga nasa government leader, servant din sila ng Diyos.
Ang Diyos din ang nagtalaga sa kanila, yung ating mga government leaders. Kaya nakasulat po yun sa Romans chapter 13, yung mga leader na itinalaga ng Diyos. Sapagkat ang naglagay ng government ay ang Diyos at ang naglagay ng mga leaders, inilagay sila ng Diyos para sa mabuti. Tama po? Para magpatupad ng mga batas. Tama po? Para sa kaayusan. So, yun yung batas natin. May batas din ang Diyos, di ba? At may batas ang tao. Kaya dapat din tayong sumusunod sa kanila at nagpapasakop dahil itinatag din sila ng Diyos. Kaya pag binasa mo po sa Romans chapter 13, ang Diyos ang nagtatag doon. Tama po? Kaya dapat tayong magpasakop at sumunod sa kanila. Bilang mga lingkod din sila na inilagay ng Diyos. Yung church, ang Diyos din ang naglagay. Yung mga pastors, pero hindi po lahat ng church ay tinawag ng Panginoon. Hindi lahat ng pastor. May mga false pastors. Nagbi-business lang sila para kumita, maging kilala, maging sikat. So, yun ang delikado. Tama po? Pero sa ating church, hindi po ganon. Yung pastor ay nangangaral, nag-aayos ng church, nagtuturo para sa Ebanghelyo. Kayo, inaalagaan kayo sa salita ng Diyos. Tama po? Yan ang gawain ng isang pastor. Okay? Itong mga kabataang ito, turuan, i-encourage, manatili sa church. So, yun po yun. So, pinaka-last verse, doon po sa Mateo chapter 7, verse 23, ano po ang sabi ng Panginoon? Kung magkagayon, ipayag ka sa kanila, hindi ko kayo kilala kailanman. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Okay? Ano po ang ibig sabihin nito? I never knew you. Means, sasabihin ni Jesus, I don't recognize you as my disciple. Yung disciples ay followers ni Jesus Christ. Okay? Sasabihin ni Jesus, ang ibig sabihin, I don't acknowledge you as my follower. Tama po? Okay. You are spiritually stranger to me. Okay? Ibig sabihin, sabi ni Jesus, I never knew you. Ibig sabihin, wala kang kaugnayan sa akin. Parang ganito, kilala mo lang ang presidente, pero hindi ka kilala ng presidente. Tama po? So, si Jesus kilala mo lang, pero hindi ka kilala ni Jesus. Wala kang kaugnayan sa Kanya. Ang ibig sabihin, wala kang kaugnayan sa mga spiritual na pagpapala at spiritual na bagay. Wala kang connection tungkol sa kaharian ng Diyos. Tama po? Hindi mo alam yung mga spiritual na pagpapala. Kaya sabi ni Jesus, I never knew you. Pero sabihin, Lord, di ba nangaral kami sa pangalan mo? Di ba nagpalayas kami ng mga demonyo? Sabi dito, di ba? Naglingkod kami sa iyo, di ba, Panginoon? Bakit sinabi ni Jesus na hindi kita kilala kahit ginawa mo yan? Dahil mas binigyan nila ng pansin, ng pagpapahalaga yung mga miracle, signs and wonders and healing kaysa kalagayan ng mga makasalanang ito na dalhin sa pagsisisi at pananampalataya kay Jesus. Tama po. So tayo ang binibigyan natin ng diin sa Bible Seminar, yung kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoon. Yung pagdanak ng kanyang dugo, yung kapatawaran na tinanggap natin, yung pagbabayad niya ng ating mga kasalanan, yun yung pinaka-conclusion sa dulo ng gospel, di ba? Kaya sa sin and judgment, nagugulat tayo. Naku, may impyerno. Naku, ganito palang kalagayan ko. Pero nung ipinangaral yung gospel sa atin, ay, salamat Lord, namatay ka pala para sa akin. Akala ko walang solusyon ang kasalanan ko, meron pala. Tama po? So, naging malinaw yon sa ating puso at isipan. Kaya, yun yung pinanghawakan natin ngayon. Tama po? Yung Ebanghelyo at yung kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Kaya, meron ding katulad ng pangyayari doon sa Mateo chapter 25, verse 11 and 12. Yung tungkol sa 10 virgin na naghintay kay Jesus. Sabi dito, pagkatapos dumating naman ang ibang mga birhen, nagsabi, Panginoon, pagbuksan mo kami. Sa verse 12, ngunit sumagot siya, sinabi, katotohanan sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo kilala. Okay. Yung 10 virgin na naghintay sa Panginoon, yung 5 ay nakapasok, yung 5 hindi. Ano? Sabi nila, Panginoon, sabi nila. Pero sabi ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo kilala. Okay.
Kaya kapag tumayo na ang may-ari ng bahay at maisara ng pinto, magsisimula kayong tumayo sa labas at tutok-tok sa pintuan na magsasabi, Panginoon, pagbuksan mo kami, siya'y sasagot sa inyo, hindi ko alam kung saan kayo nanggaling. Okay. Actually, ang message na ito ay hindi para sa mga taong wala sa church, sa loob ng church. Tama po? Bakit po? Sinabi dito, nagpapalaya sila ng demonyo, mga believer sila. Tama po? Pero wala silang tunay na kaligtasan. Tama po? Maraming ganitong tao ngayon, di ba? Naniniwala kay Jesus, ginagamit ang pangalan ni Jesus, pero wala silang kaligtasan. So, sa atin, ito ay isang paalala. Tama po? Kaya sabi po ng Bible, anong dapat nating gawin? Sa 2 Corinthians chapter 13, verse 5, bilang panghuli. 2 Corinthians chapter 13, verse 5. Last verse, babasahin ko po. Siyasatin ninyo ang inyong mga sarili kung kayo'y nasa pananampalataya. Subukin ninyo ang inyong mga sarili. Hindi ba ninyo nalalaman na si Jesucristo ay nasa inyo? Malibang kayo nabigo sa pagsubok. Dapat nating i-check, Panginoon, tama ba yung relasyon ko sa iyo? Tama ba yung fellowship ko sa iyo? Tama ba yung ginagawa ko? Ayon ba sa pananampalatayang itinuro mo sa akin? Dapat natin suriin yung ating sarili. Bakit po? Darating yung araw, lahat tayo tatayo sa harapan ng Diyos. Tama po? Sabi ni Pablo, lahat tayo ay magsusulit. Doon sa 2 Corinthians, binanggit po, hindi ba? Sabi po doon sa verse 10, chapter 5, verse 10. Sorry po, nagdagdag ako isang verse. 2 Corinthians chapter 5, verse 10. Sapagkat tayong lahat ay kailangang humarap sa hukuman ni Kristo upang bawat isa ay tumanggap ng kabayaran sa mga bagay na ginawa niya sa pamamagitan ng katawan, maging mabuti o masama. Sabi ni Pablo dito, tayong lahat. Isinama ba ni Pablo yung sarili niya dito? Sabi niya, tayong lahat ay kailangang humarap sa hukuman ni Kristo. Hindi po ito yung hukuman para sa judgment seat. Hindi po ito yung hukuman para sa impyerno. Hukuman po ito para sa pagsusulit natin bilang mga anak at Kristiyano. Ano ang ginawa natin pagkatapos nating maligtas? Magsusulit din tayo, pero hindi tungkol sa impyerno ito. Tama po. Kaya sinabi ni Pablo, tayong lahat kailangang humarap sa hukuman ni Kristo. Kaya yung hukuman para sa mga hindi ligtas ay iba yung hukuman para sa mga ligtas. So yung mga ligtas, kung tayo ay gumawa ng sinuklian natin yung pag-ibig ng Diyos, sinuklian natin, pinaglingkuran natin ang Panginoon, ang sabi doon, tatanggap tayo ng kabayaran. Tama po? Reward. Pero yung ligtas na hindi nagsukli, di ba? Pagkatapos niyang maligtas, hindi siya naglingkod, hindi siya nagsukli, haharap din siya para pagsusulit ng Panginoon. Di ba? Sasabihin ng Panginoon, asaan ang fruit, ang bunga ng iyong kaligtasan. Kaya nga, hindi ba? Yung mga naligtas ngayon, kayo ang bunga ng mga brothers and sisters. Tama po? Kayo ang bunga, di ba? Anong pinakamagandang bunga na dalhin sa Panginoon? Mga kaluluwang naliligtas. Tama po? Kaya yung spiritual harvest, ginagawa ng buong church. Alam nyo, nakaka-amaze nga yung pagdadala ng ebanghelyo dahil bumabagyo pero tuloy-tuloy pa rin pag-share ng gospel, di ba? Nung nandyan yung mission team, bumabagyo din, lakas ng hangin, pero tao tuloy-tuloy. Tama po? Tapos kila Sister Ann naman, tuloy-tuloy din yung lakas ng ulan, tuloy-tuloy pa rin. Lakas ng ang ingay ng bubong, sige pa rin, di ba? Pero, hindi nahadlangan yung kaligtasan para sa kanila. Diba? So, yun yung pinakamagandang bunga at regalo natin sa Panginoon. May mga taong bumalik sa Kanya. Tama po? At nandito, kasama natin yung mga bagong naligtas. Kaya, yun yung hahanapin ng Diyos, di ba? Ibinahagi mo ba yung kaligtasan mo sa iba? Di ba? Yung ikinawento mo ba si Jesus Christ sa kanila kung paano ka pinatawad, tinubos, niligtas, di ba? So, kung ginawa po natin ngayon, naging access tayo para doon, bahagi tayo sa kaharian ng langit. Kaya tungkol yun para sa kaluwalhatian ng Diyos.
Okay po? So, tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa biyayang tinanggap namin. Salamat din po sa pag-ibig niyo po sa amin. Tinipon niyo po kami ngayon bilang iyong mga anak, bilang isang iglesia na tinubos ng inyong banal na dugo. Kahit mahina pa po kami, patatagin niyo po kami, Panginoon, sa aming pananampalataya. Patuloy kaming dumadalangin na dito po sa Barangay Banilad na mas marami pang maligtas. At salamat din sa buhay ng iyong mga anak at sa aming punong barangay na patuloy na sumusuporta sa pagkahayag ng Ebanghelyo upang makapagdala ng kaayusan sa aming komunidad. Nawa po, Panginoon, tulungan niyo po kami na maging mabuti kaming halimbawa kasama ng aming mga brothers and sisters sa pagpapahayag ng Ebanghelyong ito. At ang mga bagong naligtas, ingatan niyo po sila at kayo po ang tumugon sa kanilang mga pangangailangan at panalangin upang makapanatili po sila sa church. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, thank you very much po.